Oh my God! Dito is a gun case. It's a disaster. At least in my personal opinion. And sa ngayon nag-trade na siya at its all-time low. So, lahat ng investor na sumali sa speculation ng company na to since 2018, di ba? Diyan naman nag-start dati nung niluluto pa sino yung possible third telco, and 2020 nung na-approve ata na siya na yung third telco. So all of those investors, in my personal opinion, you're done. Kung maglo-long term investor ka rito, no, ibig sabihin ng long term investing, gaano kalong ang long sa investment na to. So may mga discussion recently na dahil nakakuha na ng market share ang dito, no? Kasi year over year umangat na yung kanyang revenue is eventually magkakaroon na siya ng matitinding impact sa current duopoly ng telco sa Pilipinas. Well, para sa akin, in my personal opinion, I think it's too late na pumasok siya rito. So, ang telco guys, hindi doon or hindi ganun kadali. Or I should say, yung barrier to entry papuntang telco business is mahirap talaga siya. It's a very capex intensive business. Malaki-laking capital yung iluluwal mo dyan. Na kapag masyado ka ng late sa ganyang klase ng industry, mahirapan ka talaga. And I think that's what's happening on dito. So while yes, nakakuha siya ng or nag-increase ng matindi yung kanyang revenue in recent years. Ito yung kanilang annual, no? And magtigil yung kanilang revenues. Yes, nakuha siya ng market share. However, so bakit ba siya nakakuha ng market share? Kasi minumurahan niya yung kanyang service eh. Diba? Mas a little bit cheaper yung mga in-offer niya na products and services compared sa Tel and Globe. That's the reason why nakakuha siya ng market share, nakapag-attract siya ng mga consumers, mga buyers, mga subscribers. Pero ang magsasabi dyan syempre is yung kanilang margins, di ba? Kaya in recent years, nahirapan to magpa-profit, okay? Laging loss yung nire-record neto, and who knows kailan to or kung hanggang kailan siya maglo-loss ng ganito. And hanggang kailan niya ma-maintain yung mga cheaper offering para lang makuha siya ng market share. Kasi habang pinapatagal niya ng pinapatagal to, di ba? Lumolobo ng lumolobo yung utang neto year over year. Kapag ganyan na lumolobo ng lumolobo yung utang hanggang sa eventually maipit sila. So kapag naipit yan, magde-design na yan eh. Kaya pa ba nilang i-maintain yung kanilang yung kanilang maliit na margin kasi they're offering cheaper products para lang makuha ng market share, or kailangan na nilang gumawa ng ibang way para maging afloat yung business, di ba? Kasi nga malaki utang neto, and eventually kailangan mong bayaran yon, kailangan mong bawas-bawasan yon. May interest payment kang binaya, no? Interest expense. 18.5 billion. Di ba yung natatakot yan, Brad? Para sa akin, nakakatakot yan Yung interest expense na binabayaran nila is even higher than the revenue na na-generate ng business. So, unti-unti, yes, nakuha sila ng market share, pero habang tumatagal, mas naipit sila ng naiipit. And eventually, darating sa point na hindi nila kayang umutang, and gagawa na yan ng other forms of fundraising activity or capital raising activity para ma-manage yung kanilang leverage, na yun na nga yung gagawin ng company na to in the coming quarters. So pag tinignan mo yung neto, ito yung 2024 nila na balance sheet, no. Ang current asset nila is only around 6.3 billion.
And 1.1 billion na lang yung kanilang cash. Pero ito yung malupit dyan, no? So current portion of loans payable around 17. Current portion of lease liabilities around 3.7 and total current liabilities around 87.8 billion. Di ba? 87.8 versus yung kanina 6.3. Talagang ipit na ipit yan. Loans payable net of current portion 184 billion and lease liabilities of 20. So pag pinagsama-sama mo lahat ng to, no? 184 plus 20 plus 17 million lang pala to. So let's say i-neglect mo na lang yan, no? 3.7 ganun pa rin eh. That's more than 200 billion compared. Ano ba na-generate nito ng cash ngayon? So, negative nga sila. Okay. So, nag-bleed pa rin to ng cash. As of 2024 full year. Diba? So, technically, talagang sobrang ipit na to. So, sobrang hirap ng posisyon nito ngayon. No? So, pag i-maintain nila yung kanilang margins na maliit, only to become more attractive yung kanilang product na in-offer, mas matatagalan silang makontrol yung kanilang lumulobong debt, no? Meanwhile, kapag naman tinasan nila yung presyo na ilang mga services, ang mangyayari syempre is baka mag-slow down yung kanilang revenue kasi ang over nyo na naman pala halos similar na sa over ng duopoly, di doon na lang kami, di ba? Maaaring ganun yung mangyari sa mga customer base nila, and etong revenues na to maaaring mag-slow down, mag-flat, or worst case ba mag-decline. So talagang ang hirap ng posisyon ng business na to ngayon. No wonder nag-trade na siya at its all-time low. And then ito pa yung malupit dyan, di ba? Kasi ito yung kanilang latest quarterly. So yes, revenues are still increasing. And then, may pagbabago ba sa kanilang balance sheet? Wala pa rin eh. Ayun 6.4 versus current liabilities of 9. Grumabe pa nga 92.7 na. And then, 6.4 versus total liabilities of 293. Ay, hindi, ito pala 201. Grabe. So, ipit na ipit pa rin itong business na to. Na eventually kasi itong mga nasa nila, itong nasa mga non-current liabilities nila na to, no? Eventually, mapupunta yan into current liabilities and eventually kailangan nilang i-refinance yan. And saan sila kukuha ng pambayad? Wala, no? So magre-refinance talaga yung mayan, and kung wala silang mahanap na way pang refinance, ang magsasuffer na dyan is yung existing shareholder, which is eto na nga, no? Ito yung ngayon recent news ng company na to is that they are planning to raise 27 billion from equity expansion. Ang other term niyan is mag-i-issue sila ng additional shares para lang makakontrol nila yung kanilang utang, di ba? Pantapal sa utang. Kasi nga sobrang lumulobo na yung yung utang neto. Hindi mo naman basta pwedeng palubohin yan, no? Hanap ka na ng isang way to raise capital, and that is gagamitin mo na yung mga existing shareholder mo. So, ibig sabihin nito, dadami na naman yung shares outstanding ng dito. Therefore, lahat kayong mga existing shareholder ngayon dyan, lahat kayong mga long-term investor ngayon dyan, yung ownership nyo sa dito, mas liliit na naman yon. Okay? Na yung ganyang shareholder delusion, yung pinaka-silent killer sa investing. And normally, ginagawa yan kapag masyadong mataas yung leverage ng company. And naipit siya sa liquidity, okay, sa kanyang cash flows.
Kaya nga, matagal ko nang sinasabi. Dito, it's already too late na pumasok to eh. Dito is a gun case. And yung management nito, no, Dennis Uy, kaliwat kanan, dami ning problema ngayon nung businessman na to. Ay, hindi, tinanggal natin siya rito. Ay, hindi, nandito pa. Ayan, chairman, no. Nabukod sa dito, dami na itong problema ngayon, kaliwat kanan sa iba't ibang businesses niya, di ba? Kaya ako gagawa ko dito ng prediction ko, no. Hula-hula ko lang, no. Hula-hula ko lang is that eventually mababankrupt ang dito. Yun yung nakikita ko, and eventually gagawa to ng restructuring, and then eventually i-absorb to ng yung ma-asset nito i-absorb ng TEL tsaka Globe. Or maybe converge, no? Baka pwede siyang sumali on that asset absorption. Especially ang backup nito ngayon is mga China, di ba? Chinese. Chinese, may ibang kinakaharap yung mga yan ngayon with US trade war, blah blah blah. Pag nag-full blown yon and talagang mag-slow down yung China, di ba? Ang tanong, masusuportahan pa kaya nila to? Kaya all of those people na nag-participate sa speculation nito, yan, mga nakabili dito sa 18, no? Wala na. Yun na yung tanong ko sa inyo. Ano yung definition nyo ng long-term investing? Is it 3 decades, 4 decades, 5 decades bago kayo mag-break even? Is that what you call long-term investing? Kasi sa ngayon, in the short to medium term, maybe maski nga for the next 10 years, no? Parang ang hirap makita na magta-turn around itong business na to. And yung mismong industry niya, no, the telco industry, nahirapan na siyang mag-grow stagnant na siya, no, flattish na siya, ganon. Kasi unti-unti nakaka-cover ng mga telco yung mga iba't ibang places sa Pilipinas. Buti pa yung dalawa, no, TEL tsaka Globe, may iba silang mga growth driver Recently pinasok nila yung fintech. May ICT pa sila, ICT businesses. May mga data center pa sila. So marami silang additional growth driver in the future na itong telco ginagatasan na lang nila to, no? Para ma-fuel yung kanilang mga next in line na growth driver. Meanwhile dito, wala na talagang is already a gun case, no? Pumasok siya into a certain industry na stagnant, into a certain industry na sobrang hirap yung barrier to entry, sobrang laki ng cash na kailangan mong ipaluwal.